Morning, Ted. Good morning. And Happy New Year po, Senator Frank. Happy New Year. Nandito pa rin tayo. Bagong taon. Bagong taon, same issue po. Nasa ating pong kasama ko sa programa si Ma'am Maricel Halili. Go ahead, Maricel. Eto na, Manong Ted, balikan na po natin si former Senate President Franklin Drilon. Sir, magandang umaga po sa inyo. Happy New Year. Happy New Year. Magandang umaga po. Ayan, malinaw na po. Sir, si Maricel po ito. Simulan ko na, sir, yung pagtatanong dahil kahapon, nilagdaan na nga po ni President Bongbong Marcos yun pong 2025 General Appropriations Act. Ang sinasabi ni Presidente, nakinig daw siya sa taong bayan, kaya nag-line veto at nagsailalim ng mga items, 12 items sa conditional implementation. So sasapat na po ba yung ginawa ni Presidente para sabihin nating lahat ng nandito sa budget naaayon na po sa ating konstitusyon? Sa aking tingin po ang maayos yung pork barrel ng ating mga kongresista. Oh. Dahilan po, malaki pa rin ang pork barrel na naiwan sa ating General Appropriations Act. Sa aking bilang, ang sabi ng, hindi ko po nakikita yung veto message. Kaya kung ano man yung sagot ko, base lang doon sa nabasa ko sa pahayagan. At ang sinasabi, ang binito ng Presidente sa DPWH budget, 26 billion, kung tama po yan. 26 billion ang binito, ipinasa ng Kongreso sa tinatawag nating Bicameral Conference Committee version. Ang ipinasa po ng BICAM ay 1 trillion 113 billion para lamang sa DPWH. Ang kaya po mula doon sa Kongreso, ang binigay na budget ng Kongreso para sa DPWH ay dinagdagan ng 288.7 billion. Kaya po ang binito 26 billion doon po sa DPWH. Kaya po marami pa rin na iwan pork barrel doon po sa DPWH budget. Insertions po ang tawag yan. Kaya ang ulitin ko lang, medyo malaki ang pork barrel sa DPWH. Ngayon, yung yun po ang nakikita natin. Kaya wala masyadong pagbabago. Pero sir, pakipaliwanag nga po sa amin, how does it work yung pagla-line veto ni Presidente? Kanina pinag-uusapan namin ni Manong Ted dito. 26 billion lang yung natanggal out of 288 billion, gaya nga po ng nasabi ninyo. Yun po ba ikatanggap-tanggap? Tama ba na 26 billion lang out of 288? Paano ba nagwo-work yung line veto? Direct veto? Ito po yung line veto. Sa pangkaraniwang batas, in ordinary legislation, hindi ka po pwedeng presidente mag-line item veto. Ang ibig sabihin, either i-approve niya ang buong panukalang batas o i-veto niya ang buong panukalang batas. Ngunit pagdating sa budget, pwede po siya mag-veto ng isang section o isang item. Kaya po ang tawag dyan, ito. Pwede pong sa buong budget, mag-veto siya ng isang paragraph na nagko-concern ng DPWH increases. Pwede po yan without affecting the others. Kaya po, halimbawa, dito po sa bagong budget, ang version ng Bicameral Conference Committee ng ating BICAM, ng ating DPWH budget, binigyan ng budget ng DPWH according to Congress, 1 trillion 113 billion. Ang itinaas po nito mula sa President's budget na isinumite, tumaas po ng 288.7 billion. So doon po sa 288.7 billion, magkanong binito? 26 billion. Kaya po ang natitira dyan mahigit pa sa 262 billion na insertions. Ito lang po sa
budget ng DPWH. Opo. Yun po, Marel. Opo. Senator, can you again further clarify po, no? Kasi ah, again, wala pa ho tayong kopya nung ano po, no, nung pinirmahan na GAA, pero hindi po ba dito po sa nakuha nating impormasyon na dinagdag nga yung 288.6 billion sa budget ng DPWH, pero ang amin po nakuhang informasyon, galing din po ito kay Senator Amy, ang nakalagay lang po dito ay various infrastructure projects. Okay. So assuming po na nag-line veto ang presidente dito dahil nga ito'y budget, maaari ba ho niyang baguhin yung 288 to 26 billion na babawasan niya ng ganun pong 26 billion? O dapat dito po, kung talagang line item ito, the whole 288 billion, ang dapat na entirely na i-veto? Paano kaya? Una din, I doubt it very much kung ang item na dito ay nakalagay ng General Various Infrastructure Project. Dahilan po, sa akin po, hindi lang natin nakikita, pero siguro naman, mayroon niyang itemized items, itemized appropriation. Bakit po? Alam po ng Kongreso na bawal doon sa Korte Suprema, sa decision ng Korte Suprema, ang lump sum appropriation. Hindi po pwede yan. Alam nila yan. They are aware na sa Supreme Court decision, hindi po pwede yung lump sum appropriation. Kaya nakakasiguro po ako na mayroong itemization yan kung saan binito ang appropriation to the extent of 26 billion pesos from DPWH. Ngunit doon po sa version na pinasa ng Kongreso, ang budget po ng DPWH ay 1,113 billion at nagiging 1,000,007 billion na lang. Ang ibig sabihin, may binito 26 billion ayon sa mga report. At ito po ay itemized. Ako'y nakakasiguro na hindi naman siguro gagawin ng Kongreso. Alam nilang hindi pwede ang lump sum, gagawin pa rin nila. Opo. Nasa po yan, nasa libro po yan, Opo. tawagan ng mga budget makers. So nandun po yun. Opo. Kasi Opo, yung nga po, assuming nga po, no, na alam na nila ito pong Supreme Court jurisprudence na bawal yung pong mga lump sum appropriation. Pero anyway, so kung sakasakali nga po na nag-line item kaya nakakompute ng 26 billion na bawas sa DPWH budget po, ito hong pinirmahan ng Presidente, ano po ang take ninyo naman dito po sa usapin noong budget ng DepEd as a department vis-a-vis sa laki ng budget pa rin po ng DPWH na ngayon nga po ay 1 trillion pa rin pero nabawasan po ng 26 billion. Yun pa rin pero nabawasan po ng 26 billion. Ted, doon po sa line item veto power, hindi po pwedeng ibalik ng Presidente yung budget ng DepEd o ibalik yung budget ng PhilHealth o anuman. Ulitin ko lang, ang line item veto, hindi ibig sabihin pwedeng ibalik ng Presidente yung inalis doon sa DepEd o sa PhilHealth. Kaya kung talagang ngunit in the course of the implementation doon po sa susunod na taon, pwede po nilang i-augment ang DepEd kung mayroong savings sa ibang item, pwede po ni Presidente gawin, magkaroon siya ng augmentation para maibalik yung 10 billion. Ngunit hindi pwedeng ibalik yung 10 billion sa pamamagitan ng line item veto power. Yung nga po, no, hindi nga pwedeng galawin. Pero doon po sa constitutional provision na dapat to mas malaki ang budget ng education. Ano po? Yung pong katwiran kasi ngayon, as you know siguro, Senator, no? To justify, kumbaga para po iangat sa higit na 1 trilyon ang DepEd budget na basically po ngayon
Hindi ba umaabot lamang ito sa 700, basically ang DepEd 737 billion lang. So nag-compute sila, Senator. Sinama po nila dito bilang kasama daw po sa education sector budget, pati po ang Philippine, ito po yung Local Government Academy. Ito pong Philippine Public Safety College, National Defense College of the Philippines, etc. etc. Para lang ho, kumbaga, palabasin na mas malaki pa rin ang budget ng edukasyon kumpara sa public works. Ano po yung take doon? Ted, pwede po yan na issue na dadalhin sa Korte Suprema. Dahil ngayon ko lang narinig yan. Traditionally, sa mga budget na nandun pa ako sa Kongreso, ang binibilang na budget ng education sector, yung DepEd, yung sa CHED, yung sa state colleges and universities, yung sa TESDA. Ngayon ko lang po nakita na pati yung galing sa Philippine Military Academy, sa Philippine kung saan-saan, sinasaksak doon sa education sector. Alam po nila na may problema. Kaya isinama yung lahat ng mga remotely related sa education sector. Kaya ito po'y pwedeng dalhin sa Korte Suprema kung SUCs, yung TESDA. Itong apat na ito ang palagi nating tinitingnan nung nandun pa kami sa Senado. Yan ang tinitingnan natin, nakasama sa education sector. At ito po'y i-compare mo kung magkano ang budget ng, let's say, DPWH. Ngunit ngayon, marami na po ang sinama doon sa education sector. So sa akin po, Ted, ito po'y pwedeng dalhin sa Korte Suprema at i-question sa constitutionality kung tama ba ito. Sir, so noon pong mga nakakaraan na General Appropriations Act, saan po nakapailalim yung Philippine National Police Academy, yun pong PMA, under what department po siya ng mga previews? Ngayon lang to nangyari. Yan po, ang PNP Academy ay sa PNP po yan. Yun po ang Philippine Military Academy, doon po sa Armed Forces. Sa dating sa budget, yan po ang pag-alaala ko. Hindi po sa education sector po yan. Yung sa education sector na malaala ko, DepEd, SUCs or state universities and colleges, CHED, yun po. And yun po ang tatlo usually. Pagkatapos sinasama yung TESDA rightfully dahil sa yun po talagang kasama sa education sector sa bilang ng Kongreso noon. Ngunit ngayon ko lang po narinig yung iba't ibang ahensya na mayroong DILG pa. Dati po wala yan sa education sector. Hindi binibilang. Kaya sa aking tingin, ito po'y pwedeng dalhin sa Korte Suprema. Okay. Senator, puntahan ko lamang po yung usapin tungkol dun sa conditional implementation, particularly yung AKAP. Dahil ito nga po ikino-question, 26 billion pesos na pondo para po sa AKAP, inilagay ni Presidente sa ilalim ng conditional implementation. Kapag po ganitong nasa ilalim ng conditional implementation, paano po ba dapat ito monitor? Sino ang nagsiset ng condition at sino ang nagbabantay kung nasusunod? Ngayon, ang nag-i-implement yan, ang ehensya, yung DSWD. Ngunit, paglabas ng pera at paggastos ng pera, yan po ay subject ng COA. So, post-audit ang ating sistema. Hindi po kailangan ang pagbantay sa COA after implementation. Ngunit, implementation, yan po ay kapangyarihan